Gandang araw Pilipinas, Namaskar India. Ito na nga guys ang video na pinakaabangan nyong lahat. At ito rin ang araw na pinakaantay-antay naming lahat. Makinig ng mabuti at ibibigay ko sa inyo ang lahat ng detalye. Itong na nga guys, ang araw ng kasal ng aking hipag or yung pinakahuling ceremony sa side namin. Nakita nyo naman sa vlog kahapon na alas 4 ako nag-ayos pero umalis kami ng bahay ay alas 7 na ng gabi. Kami nga guys ang pinakahuling lumabas ng bahay para kami na rin yung mag-lock. Inantay pa kasi namin guys lahat ng kamag-anak na makaalis sa bahay namin. Anyways, 10 minutes away or 5 minutes away lang kami sa sa venue ng kasal. Saka dito guys sa India, laging gabi ginaganap yung kasal kasi gusto nila yung mga ilaw-ilaw. Ang pamilya pala ng groom guys ay dumating na pero nagtago sila dun sa may basta mayroon silang accommodation. Tapos bumiyahe sila ng 8 hours just to get here. Tapos guys yung hipag ko nandiyan na rin siya pero nagtatago siya sa isang room para hindi muna siya makita ng mga bisita. Ang party dito sa India guys or itong huling kasal ang tawag dito Barat. So dito yung time na i-welcome ng pamilya namin yung pamilya ng lalaki kasi dadating sila. Pero in our case maaga kasi silang dumating kaya nagtago muna sila sa isang accommodation. Kasi guys, dapat paparada pa yan sila sa daan, tapos sasayaw lahat sila. Lahat sila sasayaw. Mamaya makikita nyo guys na sumasayaw sila pagdating dito. Kaya nga guys, kahit late kami or alas 7 na okay lang kasi actually nag-start nga yung pinaka-party or pagdating ng groom, mga alas 11 na ng gabi, ganun ka-late guys. Tuwang-tuwa nga akong makita guys itong venue kasi sobrang laki, sobrang ganda ng design niya. At alam nyo yun guys, kasi ang laki din talaga ng ginastos dito. At ayun nga guys, bukod dun sa binigay na ginto, appliances at furniture, kami rin pala sa side namin ang gumastos sa venue ng kasal sa lahat guys. Pati yung isusuot ng groom, nagbigay pa kami ng regalo sa groom para sa mga damit niya. Basta ganun guys. Tapos basta lahat yan sa side ng babae. Tama nga ang rinig nyo guys. Talagang ganun ang ang realidad dito guys pag Hindu. Ang laki ng gastos pag babae ka. Sa mga susunod na vlog guys, ipapaliwanag ko sa inyo kung magkano yung nagastos lahat. Kasi basta nakita nyo, nagpalit ako ng profile picture. May connection yun dito. Pero na yan. Muna natin sa Pwedeng vlog muna tayo. Kumapit lang kayong lahat dyan guys. At lumabas nga kami ni Adi guys para silipin yung pagkain. Nag-start na kasi yung starter guys. So yung parang appetizer nila dito sa India. Pero hindi pa yung main course. Kasi main course, mag-i-start yun guys pag dumating na yung barat or yung groom. At ito nga guys, naglakad-lakad kami ni Adi para mag-hi sa mga taong dumadating. Ganyan. I-welcome sila. Ganyan. Habang yung ibang kamag-anak kumakain na, yung iba naman nandoon guys sa loob. Kasi guys dito, pag ganyan may venue, diba? Tapos meron niyang mga rooms, ang na-arkila namin parang 18 rooms para sa hatiyan sa side ng lalaki at sa side ng babae para makapag-stay. Kasi guys, ang kasal dito, bukod sa party na to guys, yung party na to usually nag-start ng 8 hanggang alas 12 ng gabi. Tapos yung pinakakasal talaga nila guys, yung parang may padasal, may papuja, inaabot siya ng alas 5 ng madaling araw. Parang guys, pangit yung word pero walang natutulog pagkasal dito guys. Lahat sila gising. Parang lamay ba ganun guys. Sorry sa word pero parang ganun yung nangyari kasi wala kasi silang tulog. Tapos nagdatingan pala yung mga kaibigan ni Adi. Ayan yung mga kaibigan niya. Tapos ayan nga pala guys yung groom, yung mapapangasawa ng hipag ko. Itong mga oras na to guys ay nagre-ready na siya kasi lalabas na yung pamilya niya. Pupunta muna sila dun sa may kanto para dun mag-umpisa yung parada nila. At ayan nga guys, bandang alas 9 ng gabi, nagulat ako paglabas ko guys. Naku, ang dami na palang tao kasi nagdatingan na rin yung mga kaibigan, mga kapitbahay dati. Yan. Tapos nag-umpisa na nga yung fireworks guys kasi nag-umpisa na yung parada nung groom or yung pamilya ng groom. Parang guys, mga 30 minutes silang nagparada. Tapos kami nandito pa lang kami sa loob. Pero after few minutes, lalabas na rin kami kasi pinatawag na kami. Lahat ng mga kamag-anak lalabas para salubungin naman yung pamilya nila. Ito guys, sa gate lang to. Yung pinasukan ko kanina na venue yan. Doon kami lalabas para antayin naman sila. Kasi may ceremony na parang i-welcome nung father-in-law ko, yung father-in-law nung kapatid ni Adi. Tapos guys, lahat ng kalalakihan namin sasabitan nila ng bulaklak, yung mga kalalakihan or yung pamilya
Anong hirap naman kasi. Pero yung mga kalalakihan na pamilya naman nung groom, ganon. So guys, kailangan kong i-mute tong video kasi may mga tugtog yan. Pero habang lumalakad sila, tugtog yung party na tugtog pang party, tas sayaw sila ng sayaw. Tapos nagpapaputok din sila. Tapos nakikita nyo yan guys, may papayong. Andyan sila sa loob ng payong na yan. Yung mga kababaihan na sa loob ng payong, yung mga kalalakihan, nagtatumbling-tumbling, sayaw-sayaw na sila. Tapos ayan nga yung kuya ni Adi, yung papa ni Adi, yung mga pinsan niya. Tapos ayan si Adi, pinipilit ko nga lang yan si Adi guys, ayaw niya makigulo, ewan ko ba dyan. Kasi guys, sa totoo lang, medyo naiinis na si Adi kasi nga, parang naiitsupwera siya. Syempre, ang dami niya nilang kamag-anak guys, yung mga, ano niya, yung mga pinsan niya dito. Kasi dito guys, pag magpipinsan sila, parang ang turingan nila guys, magkakapatid din sila, ganun. So, parang feeling nung ibang pinsan nila, sila yung mismong kapatid nung ate ni Adi. Kaya sila yung gusto nilang bumibida ba sa ceremony, ganyan. Kaya si Adi parang naano siya, hindi kayo na lang, parang ganun yung feeling niya. Pero sinasabi ko, be, go ka kasi hanapin ka ng kapatid mo. At ganun din naman nangyari sa akin guys. Kasi yung mga kababaihan naman namin guys, ganun din yung ginagawa. Parang iniitsupwera din ako. Parang yung dapat ako gagawa, sila yung gagawa. Ganun guys. Kaya si Adi, nafe-feel bad siya para sa akin. Makikita niyo yan sa video. Pag mapapanood yung mga video ko, yung mga susunod na clip dito guys, makikita niyo yan na parang, ala, bakit sila nandun, ikaw wala? Ganun guys, mapapansin niyo yan. Hindi na lang namin pinilit ni Adi, pero of course, medyo yung loob namin kasi syempre naman guys, kapatid niya yun eh. Tas sipag ko yun eh, dapat ako yung nandoon. Pero hayaan na natin guys kasi minsan lang naman to, lang naman mag-away pa kami araw ng kasal. Tas ayan na nga guys, dumating na yung kalalakihan nung pamilya nung groom natin. At makikita nyo guys na nakabungad yung pamilya or yung mga kalalakihan ng pamilya namin para salubungin sila. Tapos yung mga kababaihan nasa likod. Ako nga lang guys nasa harap kasi ko eh. Gusto ko nga ma-videohan guys yung mga gagawin nila kaya lumalapit ako. Pero dapat talaga wala ako doon. Katulad nito guys, yung mga lalaki, yan nakikita nyo yung mga lalaki nagkakagulo. Dapat hindi ako pwede lumapit dito kasi yung mga kababaihan nasa likod. Pero nga sabi ni mami, sige lang, videohan mo. Pinapa-videohan din sa akin ni mami. So lumapit naman ako guys. Tapos yung may yellow sa ulo, yan yung magiging father-in-law ng aking hipag. Ang mangyayari nga yan guys ay magkakamayan sila, magyayakapan, parang yan, simbolo ng pag-uugnayan or pagiging isa ng pamilya. Ayan, diba? Nakita nyo, nagyayakapan, tapos nagbibigay ng bulaklak as respeto sa pamilya nung lalaki. Ganun guys. Kasi guys, ang kasal dito sa India, hindi lang yan basta-basta nagpirmahan sa papel. It's like a union of two families. Hindi lang yan union ng mag-asawa at yung mag-asawa, hindi lang yun. Buong pamilya nila, buong angka nila nagiging isa, ganun. Kaya, ganyan may mga welcomean, ayan, nakikita niyo yan, yakapan, ng dalawang father-in-law, mga tito, yan, magkakasama, mga pinsan, magkakasama, yan. Tapos, same with the girls, ganun din yung gagawin nila. Tapos, ayan nga guys, naglulukuhan pa nga sila. Parang nagiging isa kasi yung pamilya nila. Pero, medyo, malungkot ako kasi hindi namin naranasan ni Adi to. Pero, okay lang din, kasi hindi naman ganito yung nakalakihan natin. Pero to think of it, parang ang saya, 'di ba guys, nagiging isa yung pamilya nyo. Kasi pagka yung kayo lang dalawa, medyo may laki yung chance na baka maghiwalay din kayo. Nagigets niyo yung point ko. Pero if dalawang pamilya yung nagsasanib puwersa, parang mas strong yung relationship nyo. Parang ganun guys. Ganun nila guys, binabalyo yung kasal dito. Kaya ako guys, pag may nagko-comment dyan, may mga nagko-comment minsan guys, na kabahan ka kasi si Adi, may tsura, tas mapera, madali siyang agawin ng ibang Pilipino. Mga ganun comment guys. Hindi ako bothered kasi alam ko guys na si Adi ay lumaki sa pamilya na ganito. Sobrang respeto sa marriage. Kaya hindi ako takot. At the same time, sobrang respeto sa akin ni Aditya. Sobrang respeto sa akin ng pamilya niya. Na, alam mo, hindi ko ma-imagine guys kung mangyayari ba sa amin yun. Pero alam ko, if ever mangyari yun, baka itakwil siya ng pamilya niya. Ganun kasi guys, hindi lang siya yung nagmamahal sa akin. Pati yung buong pamilya niya guys. Mahal na mahal ako guys. Respeto ako. Kaya, hindi ako natatakot. Katulad yan guys. Tingnan nyo, nakikita nyo. Kasal lang yan, di ba? Pero buong angkan. Yan, buong angkan namin babae, lalaki. Tapos yung angkan ng lalaki, nandyan. At nakita nyo nga guys, di ba? Yan, sayaw sila. Yan, nagsasayawan. Yan yung mga kapatid ng groom. Tapos guys, traditionally, bawal talaga daw. Sa mga Hindu ewan ko sa ibang mga, mga Indians. Pero sa mga Hindu daw, traditionally, bawal daw sumama yung mga babae dyan sa barat. Puro lalaki lang daw dapat yan. Pero ngayon nga guys, sumasama na rin daw yung mga sister-in-law.
at mga kapatid na babae. Pero daw, yung mother-in-law hindi daw talaga sumasama kasi nga, nagtaka ako. Sabi ko, bakit wala yung mother-in-law? Dapat nung engagement nakita ko siya, ngayon wala. Kasi nga sabi sa akin ni Adi, hindi daw talaga pwede. Tapos ito pala guys, ang groom pala, bawal muna sumayad ang paa niya. Parang dinasalan siya guys Bago siya lumabas ng kotse, dinasalan muna siya ng parang pari nila or pandit. Tapos ayan nga, lahat ng kuya or lahat ng kapatid na lalaki, ayan mga pinsan nila Adi yan. Tapos yung kuya ni Adi, si Adi, sila yung bubuhat dun sa groom para ihatid doon sa stage kasi nga bawal sumayad yung paa. At maiba tayo guys, alam nyo ba, nagulat ako, ang dami palang pinsan ni Adi na sobrang pupogi. Lagot ako na ito kay Adi. Pero ito guys, kasi nakita ko na naman yung kuya niya. Yung kuya ni Adi na to guys, parang pulis siya, parang ganun. Dati siya military. Ang pogi talaga guys, tas ang tangkat. Sabi ko, paano mo naging pinsan yan? Ayan yung tumataas kamay na yan. Apakagandang lalaki guys. Tas ang ganda ng katawan kasi nga daw dati palang pulis. Ayun. So marami pong kamag-anak si Adi na ang popogi talaga guys. Pero mga kasal na. Tas ito nakikita nyo, ayan yung magiging sister-in-law ng aking. Pag ganyan tinatawag ako. Bawal ako guys, sumama sa kanila sa sayaw na yan kasi nga ako ay sa side ng babae. Pero nga, dahil foreigner ako, nakakasundo ko yung mga magiging sister-in-law niya. Tapos ayan nga, nakikita niya, buhat-buhat na yung lalaki. Yan. Tapos pala guys, yung sister-in-law ko ay nandoon sa loob, nagtatago pa siya. Ilalabas namin yan siya. Isa ako dun sa maghahatid sa kanya, papunta sa lalaki. Once na na-settled na yung lalaki dyan sa stage, siya naman yung lalabas, makikita nyo guys. Ayan guys, ayan yung sinasabi ko sa inyo. Ihatid namin siya, ayan yung sister-in-law ko. Dapat, ako yung nasa tabi niya na may hawak na bulaklak. Pero pagdating ko doon guys, kanya-kanya nang kuha ng bulaklak yung mga pinsan niya. So sabi ko, wag na. Sabi niya, di wag na tayong kasi kanya-kanya na silang kuha. Pero yan yung pinggan na yan, dapat sister-in-law niya yung may hawak niyan, hindi yung mga pinsan niya. Pwede yung mga pinsan kung walang sister-in-law or kung walang kapatid na babae. Pero kung merong sister-in-law, may kapatid na babae, hindi dapat yung mga pinsan. Yun yung sabi sa akin nila Adi. Pero wala nga nakuha na nila. Sige, okay lang. Sabi ni Adi, tara, dito ka na lang sa akin. Kaya napapansin nyo na habang naglalakad, katabi ako ni Adi. Imbes na may hawak akong plato. Tapos nga guys, ayan, makikita nyo na umakyat sila ng stage. Hindi na rin ako kasama dahil hindi naman nila ako tinawag. Ako naman guys, sinasabihan ako ng mga nakakatanda kung anong gagawin ko. Pero yung mga nakakabata guys, hindi nila ako sinabihan guys. Gusto talaga nila isolo yung stage, charot. Kasi siguro isipin nila, pag pinakyat pa natin yung sister-in-law niya, matatabunan tayo ng ganda, ganun siguro. Ganun na lang isipin natin lahat. Charot lang guys At after nyan guys, magsasabitan sila ng flowers. Mag-uumpisa na yung parang nila guys, yung totoong kasal, yung may padasal ganun. Hindi na dyan sa stage sa loob na, yung inaabot ng alas 5 na madaling araw. At may another chika ako nun dahil guys, pagkatapos na magsabitan, natulog na ako at may chismis nga ako about that. Ang chismis guys ay pinagalitan nga pala ako. Hindi lang ako guys, pati pala si Adi pinagalitan dahil nga guys, ako ay natulog buong magdamag. Pagkatapos nilang magsabitan ng bulaklak guys, yung sa stage, ay ako'y natulog talaga ako guys. Dahil wala akong tulog guys, kakarating ko lang, diba nag-flight ako ng almost 24 hours. Tapos ina-expect mo, gising pa rin ako ng buong maghapon, magdamag. Pagdating ko guys ng rancho, hindi naman ako nakatulog guys, agad dahil nakipagchikahan pa ako sa mga relatives. So as in, wala akong tulog. So ngayon yung time ko para matulog guys, ayun nga, ay di ko napigilan. Magdamag nga silang guys, nagdadasal, ako ay tulog. Natulog ako guys nung alas 12 ng gabi, mga alauna, tas gumising ako ng mga 5 o'clock or 6 o'clock ganun, kasi papaalis na yung aking sister-in-law. At tapos na rin yung kasal kasi neto guys. So aalis na sila nung groom. Dadalhin na siya nung groom sa bahay nila sa malayong lugar. So paggising ko nga guys, nakabang na ang mga tita. Or isang tita lang naman guys na para sermonan ako ba't daw ako natulog. Sabi niya dapat daw ipakita na mahal yung sister-in-law. Kailangan daw gising habang kinakasal. Ang point naman ni Adi, pinakita niya ng mahal niya kasi nga 24 hours siya bumiyahe para lang maka-attend ng kasal. At ayun nga, nakatikim pa ako ng sermon. Pero ito na guys yung part ng umaga, yung pagkagigising ko lang neto guys, kailangan ko ihatid yung sister-in-law ko sa labas para isakay sa sasakyan para dadalhin na siya ng asawa niya. Ako yung maghahatid sa kanya, ganon. Sobrang iyakan nga guys yung buong pamilya, pati yung mga lalaki umiiyak kasi nga na siya parang kinukuha na siya ng asawa niya. Ganon yung nangyari guys. Yung mother-in-law ko sobrang iyak niya, grabe yung iyak, grabe. Hindi na nabidyohan guys kasi sobrang sobrang tindi ng emosyon nilang lahat. Nang pag binidyohan ko pala, for the vlog ka masyado Kaya ito na lang yung nabidyohan guys, yung part na
sinakay na siya sa sasakyan. Pero yung mother-in-law ko guys, sobrang iyak niya talaga guys. Sobrang iyak. Pati nga si Adi guys, umiiyak eh. Basta, sobrang iyak ng sister-in-law ko guys. Sobrang emosyon ng nung umaga na to. Kaya hindi na ako masyado nakapag-video. Tapos dagdag mo pa pinagalitan nga ako.